Habang nagre-ritual si Tandang Goryo, ang kanyang anak na si Lennon ay nakatambay sa harap tapos naglalaro. Rinig na rinig ng bata ang mga inuusal ng kanyang ama. Maya-maya pa, biglang nagliparan ang mga ibon na mga nakadapo sa puno. Senyales na mukhang merong darating. Ama? Ama? Bakit ba, Lennon? May mga dumarating. Sino? Hindi ko alam eh. Ikinagulat ng mag-ama dahil may nagkaputukan sa magkabilang panig. Tumakbo ang batang si Lennon papasok sa bahay. Kasabay ang pagsara ng pintuan. Agad silang dumapa dahil ayon sa kanyang ama, nagbabarilan daw ang mga sundalo at rebelde. Halos napagitna ang kanilang bahay sa putukan ng magkabilang panig. Lumipas ang 10 minuto, natigil na ang putukan. Maya-maya pa, may kumakatok sa kanilang pintuan. Tao po! Ama, may kumakatok. Wag, baka mga rebelde yan. Tao po! Ama, bubuksan ko na. Sundalo yata eh. Mga sundalo kami. Buksan niyo itong pinto. Pagbukas ni Lennon ng pintuan, tumambad sa kanya ang sundalong balot ng bala sa katawan. Bakit po? Sinong kasama mo dyan? Agad na pumasok ang 2 sundalo para siguraduhin wala ng kalaban. Nang makita nila si Tandang Goryo na nakadapa, dinampot nila ito tapos kinilala. Sir! Clear! Matagal na ba kayo nakatira dito? Oho. Hindi napansin ng mga sundalo ang mga nakalagay sa mesa. May mga nakatirik kasing kandila doon at may iba-iba pa. Tara na! Hindi sila kalaban! Wika ng opisyal. Pag-alis ng mga ito, pumunta si Lennon sa pinangyarihan ng laban. Hindi naman kasi ito kalayuan, mga ilang hakbang lang. Ang daming mga bala. May baril pa. Anak, huwag mong pulutin ng bala. Sayang naman po, ama. Huwag mong pupulutin. Pangontra sa atin yan. Opo, ama. Nakita nilang yung mga patay na kalaban ay binitbit ng mga sundalo. Maya-maya pa, ang batang si Lennon ay nakakita ng maliit na baril. Nakasuksok ito sa medyo may kalaliman na bahagi. Uy! Baril to ah! Huwag mong kukunin yan, Lennon! Huwag! Anong gagawin natin dito, ama? Di ano pa? Tawagin mo mga sundalo. Sabihin mo may baril. Dali-daling tumakbo si Lennon papunta sa mga sundalo. Sir, may naiwan pong baril doon. Saan? Doon lang po. Pinuntahan ng sundalo yung baril. Kasabay nun ang pagpapasalamat sa bata. Kinagabihan, napagkwentuhan ng mag-ama ang nangyayari sa kanilang bayan. Bakit ganon, ama? Palagi na lang nagkakabarilan dito yung mga sundalo tsaka mga rebelde. Kasi nga anak, ang lugar natin ay pinamumugaran ng mga rebelde. Pasalamat na lang tayo dahil hindi tayo nadadamay. Anak, pakikuha nga ang dahon na nakasabit sa labas. Eto na po, ama. Siya nga po pala. Bakit hindi pa po kayo tumitigil sa ganyang gawain, ama? At bakit ako titigil kung ito ang kinabubuhay nating dalawa? Nakita mong matanda na ako.
Hindi ko na kayang bumuhat pa ng mga kahoy na binababa sa kagubatan. Ama, ako na lang ho magtatrabaho. Ikaw? Bata ka pa, Lennon. Wala ka pang kayang gawin sa buhay. Ano bang gusto mo paglaki mo? Parang naiinganyo ko dun eh. Saan? Dun sa mga nakita ko. Gusto ko yung suot nila, Ama. Ang gaganda tapos may mga mahahabang baril. Ano? Hindi ka pwede ron. Anak ka ng mangkukulam. Bawal ka ron, Lennon. Paanong bawal? Sa oras na makahawak ka ng bala, baka mapasok ka. Kaya nga ako, hindi ako humahawak ng bala o kahit ng baril. Bakit, Ama? Porki ba mangkukulam ka? Mangkukulam na rin ako? Hindi naman. Hindi naman pala eh. Matalino pala anak ko. Alam pala niyang hindi siya mangkukulam. Talagang alam ko, Ama. Aba, at matalas din ang tenga. Siyempre, anak mo ko eh. Laging pinagtatalunan ng magtatay ang pangarap ni Lennon na gusto nitong maglingkod sa bayan. Bagamat palaging pumipigil ang matandang Goryo, pero naisip niyang habang lumalaki ang batang si Lennon, tiyak na hindi niya ito mapipigilan sa kanyang mga pangarap. Ilang taon nang lumipas, high school na si Lennon. Ito yung mga panahon na nagkakagusto na rin siya sa magandang kaklase. Kaya lang sabi ng kanyang ama, langit at lupa ang kanilang pagitan. Kahit na be! Anong langit? Anong lupa ang pagitan? Basta gusto ko siya, Ama. Gusto ko mapasakin siya. Hindi ba? Merong nagpapagawa sa inyo na gagayumahin nyo yung tao? Bakit din nyo gawin sa akin? Para magayuma ko yung babaeng gusto ko nang lumapit siya sa akin. Hindi pwede, Lennon. Bakit hindi? Kailangan ba may bayad? Pati ba ako, Ama, magbabayad ako? Pwede nating gawin sa iba. Pero siyempre sa sarili kong anak na nag-iisa, hindi maaari yon. Basta, gusto ko siya, Ama. Gusto ko si Marian. Sandali! Saan ka pupunta? Aalis ako. Pupuntahan ko si Marian. Sandali lang, Lennon. Bumalik ka rito. Halos 2 oras ang lalakarin ni Lennon bago nito marating ang bahay nila Marian. Andito ka na naman, bata. Siya bang patay na patay ka sa anak ko? Opo eh. Nandyan po ba si Marian? Pwede ko po ba siyang ligawan? Ay bata, hindi mo yata alam ang sinasabi mo. Bata ka pa. 2nd year high school ka pa lang. Ganon din ang anak ko. Hindi pa napapanahon para sa ligawan. Mag-aral muna kayong maigi. Pero, nagmamahalan po kaming dalawa ni Marian. Ano? Anong nagmamahalan ng sinasabi mo, bata? Sinapok tuloy si Lennon ng tatay ni Marian. Umalis si Lennon pero ito'y nagbanta. Ipapakulam kita sa tatay ko. Mangkukulam ang tatay ko. Bastos na bata. Aantayin ko ang pangungulam ng ama mo. Pag-uwi ni Lennon, agad niyang sinabi sa kanyang ama na sinapok daw siya ng tatay ni Marian. Imbis na siya'y konsintihin, tinawanan pa siya ng matanda at sinabing, "Makulit ka! Dapat lang sa'yo yan, anak. Bata ka pa. Dapat ay hindi mo muna iniisip ang mga bagay na yan. Pero ama, mas mainam na'y mabilis. Baka maunahan pa ako ng iba kay Marian. Sayang ang ganda-ganda niya, ama." Pilyo talaga ang anak ko. Marunong tumingin ng maganda. Talaga?
Anak, kahit na nagagandahan ka kay Marian, hindi ka pa rin pwedeng manligaw. Una, pag magde-date kayo, saan ka kukuha ng pera? Sa akin? Kung hindi ako mangungulam, hindi tayo magkakapera. Wala tayong kakainin. Pero ama, bahala na ako doon. Huwag kang makulit, Lennon. Gusto ko nga kasi si Marian. Gayumahin mo siya, ama. Pag ayaw mo siyang gayumahin, ako ang manggagayuma sa kanya. Hop! At paano mo naman gagawin yon? Basta, kaya kong gawin yon. Anak yata ako ng mangkukulam. Akala ni Tandang Goryo na nagbibiro lang ang kanyang anak. Kinagabihan nang makatulog si Tandang Goryo, gumapang ang batang si Lennon para pumunta sa kanyang dasalan. Paano ba ito? Asang ba rito'y panggayuman na bote? Ito! Nakita ko rin. Umanda ka sa akin, Marian. Makukuha ko rin ng matamis mong oo. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw. Lumabas agad ang batang si Lennon para pumasok. Alis na ako, ama. Oy! Masyado pang maaga. Gusto ko nang makita si Marian eh. Ay nako, ang hirap mong pigilan sa gusto mo. Sige, hoy baon mo. Ayoko, hindi ako kakain. Makita ko lang si Marian, busog na ako, ama. Aba, may paganyang-ganyang kapang nalalaman. Pagdating sa eskwelahan, ikinagulat ni Lennon dahil si Marian ay merong kausap na isang gwapong lalaki. Hindi ito maaari. Hindi. Ang mas nakakagulat, yung gwapong lalaki na kausap ni Marian, nilapitan din ng isa pang lalaki na nakauniforme ng pulis. Rinig na rinig nito ang sinasabi ng pulis. O anak, ito ang pang-date niyong dalawa ng kasintahan mo. Uwi ka nun. Ano? Buti pa yung tatay ng gwapo na yun? Nagbibigay ng pang-date sa kanila. Hindi pwede to. Marian! Oh, bakit Lennon? Ba't ka sumisigaw? Sino to? Huwag mo sabihing pinagpalit mo na ako. Bakit? Porke ba pulis ang tatay nito? Kaya ko rin yan. Kung saan kayo pupunta, kaya ko din yun. Kung bibilang kanya ng Barbie, kaya ko din yun. Kung pakakainin kanya sa masarap na kainan, kaya ko din yun. Marian, ako na lang. Wag na lang siya. Mataba naman to eh. Gwapo lang. Uy, wag mo nga akong iniinis dyan. Baka mamaya kidaging kita eh. Di subukan mo. Pulis ang tatay ko. Baka ipakulong pa kita eh. Di subukan mo. Hoy bata, masyado ka naman yatang nahihibang. Anong kaya? Kaya payat-payat mo. Wala kang kayang gawin. Yabang mo, pulis! Pulis patola! Mangungutong! Aba, hindi ko yata gusto yung pilantik ng bunganga mo, bata. Magsusundalo ako. Tatalunin kita! Umalis ka na nga rito. Baka ikulong pa kita eh. Di ikulong mo. Kung kaya mo, wala akong kasalanan. Di mo ako pwedeng ikulong. Sadyang makatwiran ang batang si Lennon, kaya't ang pulis ay umalis na lang. Bawal kasi saktan ng bata, baka makasuhan pa ang pulis. Marian, ito tandaan mo, magiging sakin ka rin at iiwanan mo itong gwapong mataba na ito. Ganun ba? Magpapapayat ako. Pag lumaki katawan ko, bibitugin kita, Lennon. Nainis na si Lennon sa sinasabi ng matabang gwapo, kaya't agad niya itong sinikmuraan. Bulagta ang lalaki, tapos nag-uumiyak. Ang salbahe mo naman, Lennon. Ganyan ako magalit, Marian. Kulang pa yan. Ipapakulam ko yan sa ama ko.
Agad na isinumbong ni Lennon sa kanyang ama ang nangyari. Katulad ng dati, tinawanan na naman siya ni Tandang Goryo. Talaga bang hindi kita kakampi, ama? Talaga bang ayaw mo kong panigan? Aminin mo sa akin, ama. Hindi kita tatay, ano? Kasi kung talagang anak mo ko, natitiyak ko, ama, napapanig ka sa akin na lahat ng gusto ko ibibigay mo, na lahat ng sasabihin ko, susundin mo, ama. Di ba? O baka naman kasi ampun lang ako, ama. Manahimik ka na dyan. Sumosobra ka na, Lennon. Oo, anak kita. Pero hindi naman ibig sabihin nun, lahat ng kamaliin mo ay dapat kong konsintihin. Hindi ganon ang isang tunay na ama. Ang isang ama ay merong pangil. Ang isang ama ay merong kamay na bakal na dapat niyang pairalin. Kapag sinabing mali, mali! Naintindihan mo? Sige, tatandaan ko yan, ama. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin at yung pangluloko sa akin ni Marian. O ayan, sa'yo na yan, ama. Teka, ba't napunta sa'yo ito? Hindi ko na pala kailangan yan. Gagayumahin ko sana si Marian eh. Kaya lang naunahan ako ng matabang gwapo na yun. Pulis yung tatay niya. Kaparehas niyang mataba. Lennon, anak, sumusobra ka naman na yata. Hindi na yata tama yung lumalabas sa bunganga mo. Aba, hindi kita tinuruan namang maging ganyan. Ano? Goryo, hindi mo ko tinuruan? Oo. Pero nakikita ko sa'yo ang mga maling gawa mo. Nang kukulam ka ng tao, binabayaran ka ng kung sino. Bastos kang bata ka! Sige pa, Goryo. Sampalin mo pa ako. Pero ang katotohanan, hinding-hindi mababali dahil ako mismo ang saksi sa mga maling ginagawa mo. Oo, gumagawa ako ng mali. Pero pag di ko ginawa yon, hindi ka makakakain. Hindi ka makakapagsuot ng damit na ganyan. Hindi ka makakapag-aral at hindi mo makikita si Marian. Ganun ba? E di pag-aaralin ko sarili ko. Binitbit ng batang si Lennon ang lahat ng kanyang gamit. Umalis ito sa kanilang bahay at hindi nagpapigil kay Tandang Goryo. Bahala ka kung saan ka pupunta. Patnubayan ka nawa ng iyong mga paa. Talaga, mabubuhay ako mag-isa. Lumakad ng lumakad ang batang si Lennon hanggang sa ito'y mapadpad kung saan-saan. Dumating ang napakalakas na kulog, kidlat at ulan tapos hangin habang ang batang yon ay nasa ilalim ng malaking puno. Lamig! Napag-isip-isip ng bata na wala siyang pupuntahan. Walang tatanggap sa kanya, kaya't naisip niyang siya'y nagkamali. Umuwi ito sa bahay at sarado yung bahay dahil wala si Tandang Goryo. Ama! Ako ito si Lennon. Buksan mo'y pinto, ama. Mabuti at naisip mong umuwi. Ama? Bakit nandiyan ka sa labas? Meron akong pinuntahan. Kanina ka pa ba dyan? Kararating ko lang, ama eh. Magaling. Sige, pasok. Ano? Napag-isip-isip mo na bang mali ka? Opo, ama. Hindi ko pa pala kayang mapalayo sa inyo. Talaga? Magyayabang ka. Wala ka pang nararating sa buhay. Magyayabang ka. Wala ka namang kayang gawin. Isa ka lang batang paslit na pwedeng dapurakin ng ibang tao dyan sa labas. Tandaan mo to, Lennon. Minsan pang maulit ang pagiging bastos mo sa akin. Hindi ko iisipin na anak kita. Baka ako mismo ang kumulam sa'yo. Matutulad ka sa kinulam ko. Ayun, inuuod na. Patawad po, ama. Sige, wag nang mauulit yan. Opo. Simula noon, naging masunod-sunurin na ang batang si Lennon
sa lahat ng sinasabi ni Tandang Goryo. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga taon. Si Lennon, malaki na ang pangangatawan, matangkad pero moreno. Nabihasa ito sa trabahong gubat, pag-uuling, pagkuha ng mga bunga at pagbebenta sa kabayanan. Ama, Lennon, bakit ka nakangiti? Ama, naalala niyo yung gusto ko noon? Si Marian. Baka may asawa at anak na yon. Baka nga single mom pa siya ngayon. Hindi ho yun, ama. Hindi yun ang sinasabi ko. Ano bang gusto yung sinasabi mo? Kasi kanina, ama, nung nagbaba ko ng bunga ng kagubatan dun sa bayan, nakita ko na naman yung mga idolo ko, ama. Sino ba yon? Si ama naman. Nakalimutan mo na? Ano nga kasi yon? Di mo pa ako diretsuhin. Ama, ang titikas nilang tignan. May mga mahabang baril at maganda ang mga uniforme. Ama, mag-a-apply na ako ng sundalo, ama. Matanda ka na, anak. Gawin mo gusto mo. Talaga, ama? Hindi mo ako pipigilan? Hindi. Ba't naman kita pipigilan? Kaya mo na sarili mo. Talaga? Salamat ho, ama. Naku, wala yun. Okay lang ka naman mag-a-apply. Nakausap ko kasi yung kaibigan ko eh. Sinong kaibigan naman yun? At kailan ka nagkaroon ng kaibigan, ha? Yung kaklase ko noon sa high school. Sabi niya sa akin, mag-a-apply daw siya ng army. At tapos, gusto ko sanang sumabay sa kanya. Teka. Ipakilala mo kaya sa akin yung kaibigan mong yan. Baka mamaya may kakilalang albularyo yan. Baka kilatisin ka nun. Baka sabihin nun na isa kang apo ng mangkukulam o anak. Ama, wag na nating isipin yun. Basta gusto ko mag-apply, ama. Basta dalhin mo rito yung kaibigan mo. Kapag nakilala ko siya at pwede siyang pagkatiwalaan, sige, papayagan na kita. Sa kaparehas na araw, dinala ni Lennon ang kanyang kaklase noong high school sa bahay ng kanyang ama. Paring Lennon, parang ang hirap naman yata ng sinasabi mo. Kailangan pa akong magpaalam sa mga magulang mo para lang payagan ka. Anong pakialam ko sa pangarap mo, paring Lennon? Sige naman na, Brian. Minsan lang to eh. Di kasi ako papayagan ni ama. Bahala na nga, sige. Sino yan? Sino yung payat na yan? Anong payat? Payat lang ako pero malakas ako, tatang. Huwag mo kong iinsultuhin, tatang. Baka tamaan ka sa akin, tatang. Parang Lennon, nasa na ba yung tatay mo? Kanina pa ako dito, nilalamok na ako rito sa gubat na to eh. Sinong tatay? Yung tatay ni paring Lennon. Tawagin mo nga, tatang. Ako ang tatay. Yung pala yung tatay. Tatay. Magandang hapon ho. Anong tatay? Kanina, tatang? Ano bang pangalan ng tatay mo? Goryo. Mang Goryo. Mas bagay na yun. Mag-a-apply ho kasi ako ng sundalo eh. Itong magaling mong anak, gusto raw sundan ng yapak ko. Ayan, magpapaalam ho kami sa inyo. Magsusundalo kami ni paring Lennon. Teka, tatang. Ba't ba ganyan ka makatitig sa akin? Oo. Iikot pa. Bakit ba, tatang? Huwag mo ko hawakan, tatang. Kinikilatis ko lang kung ano bang pagkatao mo. Baka mamaya gumawa ka lang ng hindi maganda. Madamay pa anak ko sa'yo. Matandang to, walang tiwala. Sa gwapo kong ito, tatang. Duda ka pa sa mukha ko? Sige, anak. Pinapayagan na kita. Teka, tatang. Hindi yata bagay na tawagin mong anak si Lennon ah. Para kayong maglolo eh.
isang masamang pilantik pa ng mukha mo, kukulamin kita. Kukulamin? Hindi totoo yun! Pare, tama na. Tatay, salamat ah. Walang problema anak. Mag-iingat ka. Oho. Kinabukasan bitbit na ni Lennon ang kanyang mga gamit. Akmang lalabas na ito sa bahay nang merong ibigay sa kanya ang kanyang ama. Ano ito ama? Para saan to? Yan ay bertud. Magagamit mo yan pampalakas. Sa training at sa laban. Anak, uuwi ka ng buhay. Balita ko kasi sa pagtitraining niyan, yung iba namamatay. Kapag meron kanyan, natitiyak ko sa iyo anak, na marami kang tatalunin sa training, pati yung trainer mo. Natitiyak kong tatalunin mo pa yan sa lakas. Pag hawak-hawak mo ang aking bertud. Teka ama, sandali. Hindi ba't napaka-importante sa inyo ng bertud na ito? Bakit nyo binibigay sa akin? Mas importante ka anak kesa sa bertud na yan. Kaya nga't ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking bertud. Opo ama. Salamat ho. Ama, pagkatapos ba nito, aabutan pa ba kitang buhay? Oo naman, bertud lang ang nawala sa akin. Hindi ang aking buhay. Pero ama, di ba sinasabi mo nakarugtong ng buhay mo ang bertud na ito? Oo. Hindi naman porket wala na yan ikapapahamak ko na rin. Buhay pa ang ama mo. Malakas na malakas pa. Aasahan ko pagbabalik mo, Lennon. Oo, ama. Nakapasok na nga ng tuluyan sa training si Lennon. Maraming nakakapansin sa kanya. Tila ba hindi ito marunong mapagod sa loob ng maghapon na training. Sabi ni Lennon, bitin pa raw siya. Kaya't yung kanilang trainer, medyo sinusubok si Lennon. Bumangon ka dyan. Dalian mo! Sir, halika rito. Hindi ba't niyayabangan mo ko ha? Bangon dyan, Bermudez. Bangon! Pero sir, tapos na ho training Umuulan pa sir. Babangon ka o hindi? Ito na ho sir. Nagising ang kanyang mga kasamahan na kasalukuyang natutulog na. Sir, bakit ho ba? Bakit ako lang? Ba't yung mga kasama ko hindi? Bermudez, masyado kong nahihiwagaan sa pagkatao mo. Sadya nga bang malakas ka? Sige, diyan ka sa gitna ng ulan. 1,000 push-up. Sir? Kaya mo? Oo sir. 1,000 push-up ang pinalasap kay Lennon habang umuulan. Kasabay nun ang pagkulog, kidlat at paghangin. O ano Lennon? Ha? Kaya mo pa ha? Lennon Bermudez? Sir, bitin pa. Bitin pa. Bukas ka sa akin. Halos araw-araw pinag-iinitan si Lennon ng kanilang trainer na may ranggong sarhento. Sir, kung galit ka sa akin, bakit di mo na lang ako patayin? Bakit kailangan mo akong pahirapan? Bermudez, hindi ako galit sa'yo. Gusto ko nga pagkatao mo Kaya nga dito pa lang sa training, sinusubok na ang inyong pagkatao kung kaya nyo bang tumagpos. Dahil kapag hindi nyo kaya, umatras na kayo. Maluwag ang pintuan. Kung gusto nyo umalis, pwedeng pwede. Kesa naman, pag nasa serbisyo na kayo, doon pa kayo magpapakita ng pagiging lampan nyo. Lennon, hindi ko ito ginagawa dahil galit ako sa iyo. Ginagawa ko ito dahil may nakikita ako sa iyong magandang kinabukasan. Ganun ho ba sir? Kala ko kasi galit kayo sa akin Hindi. Lennon, salamat at naiintindihan mo ko. Nang dumating na ang araw ng graduation, naiyak si Lennon dahil
hindi dumating ang kanyang ama. Buddy! Buddy na tayo ngayon! Si Tatang Goryo. Hindi ko alam, Brian. Kinakabahan ako. Ha? Oo nga no. Magsisimula na, wala pa siya. Bakit kaya? Hindi ko alam. Kung busy lang ang ama ko, tiyak na kayang isingit ang oras na yun. Brian, kinakabahan talaga ako eh. Pagkatapos ng graduation, agad na umuwi si Lennon. Inabutan niya ang kanyang ama na nakahiga dahil meron pala itong matinding karamdaman. Ama, graduate na ako, ama! Maigi naman kung ganon, Lennon. Sa kanang ganap na sundalo, anak. Ama, kaya pala hindi ka dumating eh. Oo, may nakalabang kasi akong hindi basta tao kaya ito, binigyan ako ng karamdaman. Ha? Anong ibig niyong sabihin? Anong nakalaban? Hanggang ngayon ba hindi pa rin kayo tumitigil sa pangungulam? Hindi. Nag-iipon kasi ako ng pera para pagpunta mo sa destino, meron akong ipapabaon sa'yo. Ama, sa destino hindi ko kailangan ng pera. Walang problema sa pagkain doon. Sagot nila kami. Ama naman eh. Dapat itigil mo na yung pangungulam mo. Lennon, alam ba ng mga kasama mo na ikaw ay anak ng mangkukulam? Hindi ho. Ba't ko naman sasabihin? Pero ang pinagtataka nila, lalo na nung trainer namin na masungit, parang hindi raw ako marunong mapagod. Yung lakas ko masigit pa sa kanya, kaya nga palagi niya akong pinahihirapan eh. Akala ko, ama, galit siya sa akin. Hindi pala. Ginagawa niya pala yon para subukin ako nang makita niya kung hanggang saan ang katatagan ko. Sino ba yon? Sabihin mo't kukulamin ko. Ama naman eh. Ganyan na nga sitwasyon mo kung ano-ano pang iniisip mo. Maginaw. Halos parang minamalarya si Tandang Goryo ng gabing yon. Nang dahil doon niyakap-yakap siya ni Lennon hanggang sa ito'y makatulog. Nang makatulog si Matandang Goryo, dito pa lamang bumitaw si Lennon. Pag-alis ng kanyang mga palad sa katawan ng kanyang ama, nagulat siya dahil napakaraming dugo. Tinanggal niya ang kumot ng kanyang ama at dito niya nakitang napakarami palang sugat nito. Ama? Bakit kami mga sugat? Ama! Matulog ka na, Lennon. Ama, may mga sugat ka sa katawan. Ano? Ano? Bakit nangyari ito? Imposibleng... Ama, sinong gumawa sa'yo nito? Hindi ko alam. Imposibleng hindi mo alam, ama. Sa pagkakatanda ko may nakalaban akong aswang. Aswang? Oo. Pinasapi ko siya sa aking pasyente. Teka, isa ka ng albularyo, ama? Kaya ko ring manggamot, anak. Hindi ko lang sinasabi sa'yo. Ama, sinong aswang yun? Anong pangalan niya? Taga saan siya? Anak, magulos dili ka. Ayokong gamitin mo sa taong yon ang iyong natutunan sa training. Kaya ka nga nagsundalo para maglingkod sa bayan, hindi para pumatay ng mga sibilyan. Ama, ibang usapan na ito. Tatay ko kayo eh. Papayag ba kung gaganong-ganonin kayo? Anak, hindi magkakaganon kung hindi ko siya tinawag. Ama, bakit ba ayaw mong sabihin sa akin ang pangalan ng taong yun? Anak, makinig ka sa akin. Isabuhay mo ang iyong natutunan sa training. Makinig ka, maglingkod ka sa bayan. Mahalin mo ang iyong sinumpaang tungkulin. Patawad, ama. Masyado kasi ako nadadala sa galit.
Siyempre kahit sinong anak, pag nakitang ganyan ang sitwasyon ng ama, tiyak na magagalit din at mag-iisip ng hindi maganda. Alam ko yon, pero hindi dapat. Oo ama, patawad ho. Siya nga ho pala, hindi rin po ako magtatagal dito. Binigyan lang kami ng ilang araw. Pagkatapos nito, madidestino na ho kami sa Mindanao. Mindanao? Eh bakit kalayo naman? Ganun daw ho talaga. Pag bagong graduate, didestino sa mga risky na area. Siguro pag mas malakas ka sa general, sa iba pang opisyal, dito ka lang sa hayahay pero ayoko rin ama. Mas gusto ko sa malayo para makapatay ako ng aswang. Baka matiyambahan ko pa'y gumawa niyan sa inyo eh. Ay, nako naman. Huwag mo akong isipin. Ang mga sugat na ito ay gagaling din to. Huwag mong kakalimutan, Lennon, na ang iyong ama ay merong sikreto. Ama, ganyan na nga sitwasyon mo, patawa-tawa ka pa. Kasi nga, hindi ko naman to iniinde. Sige na, mag-alas sa balutang ka na, Lennon, at di ka rin pala magtatagal dito eh. Iiwanan mo na ako. Mag-iingat ka. Pag meron kang napangasawa, pakilala mo naman sa akin bilang respeto ha. Oo ama, ipapakilala ko. Mas maganda pa sigurado kay Marian. Ano? Mas maganda pa kay Marian? Oo. Sige, tignan natin kung magkatotoo. Halos ilang araw lang si Lennon sa kanilang bahay. Nasaksihan niya mismo na ang kanyang ama ay tuluyan ng gumaling. Nawala ang mga sugat nito sa katawan, pero ang kilos niya'y bumagal, tapos ang pananalita ay parabang nahihirapan. Dahilan kung bakit nagdadalawang isip si Lennon na sumama sa deployment. Ama, nahihirapan ka, wala kang kasama rito. Hindi na ako alis. Lennon, mag-isip ka nga ng maayos. Ngayong ikay isang ganap na militar. Bayan muna, bago sarili. Pag-aari ka na ng gobyerno. Naintindihan mo? Nagpakahirap ka pang mag-training. Nagpakahirap ka pang pumasok. Kung baliwala lang din naman sa'yo. Huwag mo ko intindihin. Kaya ko ang sarili ko. Ang importante yung pangarap mo. Naintindihan mo? Pero sadyang makulit ka, Lennon. Isipin mo ako'y isang general. Ikaw ay sarhento. Kailangan kapag inutusan kita sumunod ka. Kalimutan mo munang meron kang tatay. Sabihin mo sa sarili mo na ikay isang magaling na sundalo at naglilingkod ka sa bayan. Sa ayaw at sa gusto mo ipapatapon ka sa Mindanao, and that's an order. Yes, sir. Ang galing mo naman, ama. Saan mo naman natutunan yan? Aba, prostrated ako noong araw. Hindi lang natuloy. Kasi syempre, mas gusto ko maging mangkukulam. Sige na, alis ka na, alis. Baka mamaya magkayakan pa tayong dalawa rito. Hindi naman ho siguro. Sige na nga, ama. Lagi kitang susulatan ha. Sige, sige. Ay. Nang makadestino na sa bandang Mindanao si Lennon, halos araw-araw naiisip niya ang kanyang ama. Dahil nga sa ito'y hindi pa masyadong magaling sa kanyang karamdaman, nai-imagine na lang ni Lennon na baka isang araw ang kanyang amay bumulagta na lang, at kapag walang nakakitang tao, baka doon na ito tuluyang mailibing sa lugar kung saan ba ito bubulagta. Ay, buddy! Oh, kakagulat ka naman eh. Bakit ba, Brian? Layo ng tingin ah. Siguro namimiss mo tatay mo. Sino ba namang hindi makakamiss sa mga magulang natin? Pero siyempre nandito na tayo eh. Kailangan natin panindigan to. Sabi nga ni ama, pag-aari na tayo ng gobyerno. Hindi na natin pag-aari ang ating sarili. Bayan muna, bago sila. Hindi ba nga, yun naman ang sinasabi sa training. Tsaka meron tayong sinumpang tungkulin, ano ka ba?
Alam ko naman yung Brian, pero syempre, hindi pa rin maiiwasan na maisip natin mga mahal natin sa buhay. Masasanay ka rin, Bermudez. Sir? Oo, masasanay ka rin. Lahat naman tayo dumaan sa ganito. Lahat naman tayo ay nangungulila sa mga mahal natin sa buhay. Pero sa una lang yan, dito kapag nakatingin ka ng masarap-sarap na laban, makahanapin mo araw-araw at makalimutan mo muna ang iyong tatay. Habang nagtatagal, unti-unti nang nasasanay si Lennon na malayo siya sa kanyang ama. Ganun pa man, hindi pa rin maiiwasan na makatagpo si Lennon ng babaeng magpapaibig sa kanya. Badi. O badi, tara na. Kanina ka pa nakikipagkwentuhan dyan eh. Lugi yata ako ah. Di mo ako pinapakilala eh. Huwag na, badi. Pag sa akin, ang sayo. Hi miss. Brian nga pala. Hello. Mabait naman pala, badi. Ikaw ah, sinosolo mo laban ah. Pag sa gera, magkasama tayo. Buddy, ibang laban to. Doon ka na nga. Ala pa na may mga kasama natin eh. Nag-i-enjoy pang namimili mga yun. May bibilin pa kayo? Meron! Ikaw? Ha? Ano? Ha? Wala. Ibig ko sabihin, yung paninda mo, yung ano ba yan, yung kulay hinog na yon? Mangga yun, buddy. Mangga! Pabili nga, miss. Buddy, wala ka naman talagang bibilin eh. Napipilitan ka lang. Gusto mo lang makinig sa pinag-uusapan namin. Pasensya ka na. Sari Yaya ha? Sari na lang. Ganda ng pangalan, Sari. Yaya! Yung isa pa nga, yung nandun. Doon ka na nga, buddy. Kulit-kulit mo eh. Buddy, para namang sinasabi mong pag sayo-sayo. Siyempre, bakit pagkalaban oh? Pag sayo akin din. Ibang laban nga yun. Maghanap ka ng sayo. Paala ka nga. Dumating sana si Tenyente nang pare-pares kayong maasbaran. Sorry. Alis na kami ha. Baka gumabi na eh. Maambos pa kami. Siya nga pala. Pwede ba akong bumalik dito? Pwede, bahala ka. Wala ka bang asawa? Wala. Asawa? Di uso sa akin yun. Kabata-bata ako pa eh. Tsaka isa pa, wala pa akong pampakasal. Ganun naman pala eh. Ba't ka babalik dito? Ano, para saan? Gusto ko lang naman makipagkwentuhan. Yun lang yun. Bahala ka, sige. Sa pag-uwi nila, eksaktong tinambangan sila ng mga kalaban. Swerte naman at walang tinamaan sa kanila. Dahil ang ginawa ng mga kalaban, putok at takbo lang. Tinugis nila ang mga ito, kaya lang napakabilis nilang nawala. Pinag-utos sa kanila ng kanilang opisyal na huwag tigilan ang mga kalaban, habulin kahit saan pumunta, at kung maaari, hulihin o kaya na may tuluyan. Kesa tayong mamatay, dapat silang mamatay. Sige, habulin niyo sila. Wika nung tenyente. Mahigit 10 silang humabol sa bandang kaliwa, sa bandang kanan, ganun din ang bilang. Inabot na sila ng dilim hanggang sa sinabi ng isang sarhento na masyadong malalim na ang kagubatan na kanilang napapasok. Kailangan na nilang bumalik. Ngayon, ang problema, yung signal ng kanilang radyo, nahihirapan sumagap. Kaya't hindi nila matuntun ang eksaktong daan papalabas sa kagubatan na yon. Imbis na makalabas, napadpad sila sa ibang bahagi ng kagubatan. Inabot na sila ng 7:00 sa paglalakad. Buddy, kakatakot. Buddy, shh! Huwag ka maingay. Bakit ba? May kuusap si Sarhento. Ha? Oo nga no. Buddy, diyan ka lang ha. Lalapitan ko. Bakit ba kayo napadpad dito mga sundalo?
Wala namang kalaban dito. Pasensya na ho kayo. Meron ho kasi kaming hinahanap ng mga tao. Eh, umalis na kayo bago pa ako magdesisyon ng hindi nyo magugustuhan. Sir, ano yun? Bumalik na ho tayo. Palagay ko nagkamali tayo eh. Mabuti at meron kang kasamang may alam. Nang lumayo sila sa taong yon, dito nila napansin na meron pa palang ibang mga tao ang nakapaligid sa kanila. Sabi ng sarhento, maghiwa-hiwalay sila dahil mukhang hindi yata maganda ang gagawin ng mga taong yun. Pantayan nila ang kani-kanilang sarili at huwag matakot pumatay. Kailangan daw nilang pumatay para sila'y mabuhay. Buddy! Wika niya. Kasabay nun ang pagdampot sa kanyang kabady ng napakabilis ng isang mamang halos hindi nila makilala ang itsura. Tinangay noon ang kanyang kabady habang ito'y nagpapaputok ng baril. Maging alerto kayong lahat. Hindi ito biro. Seryoso na ito. Wika nung sarhento. Maya-maya pa ang kanyang kabady na si Brian. Nakatakas pala ito sa dumampot sa kanya. Nagtatakbo ito sa kanilang pwesto. Puputukan sana ng mga kasamahan niyang sundalo nang malaman ni Lennon na si Brian pala yun. Buddy! Ang itsura ni Brian ay halos hindi makilala. Yung kanyang muka ay tadtad ng sugat. Warak-warak din ang kanyang uniforme, tapos merong mga malalaking sugat sa tiyan, sa kamay, sa braso at sa hita. Ang kanyang baril ay nawala, tapos ang bitbit niyang mga pagkain sa likod, nagkandawalaan din. Ano nangyari sa'yo? Brian! Ano nangyari sa'yo? Sir? Buddy? Buddy! Ang kabady niyang si Brian ang kauna-unahang namatay sa kanyang palad dahil ito'y nakaakap sa kanya tapos tila ba merong gustong ibulong. Maya-maya pa ang iba nilang kasama ay mga nagdatingan dahilan kung bakit umatras yung mga taong kanilang inaabangan. Ba't napadpad kayo rito? Atras! Wika nung tenyente. Pag-uwi sa kampo, nakita ng karamihan na nalagasan sila ng isang kasama. Sobrang lungkot noon ni Lennon dahil hindi niya akalain na ang kanyang kabady, kababata, kaklase, ang unang mamamatay. Kasalanan ko eh. Dapat pala hindi ako sumigaw. Dapat pala pinutukan ko yung taong tumangay sa kanya. Kalma ka lang. Ganun talaga ang buhay sundalo Bermudez. Swerte-swerte lang yan. Hindi natin alam. Ngayon buhay pa tayo. Baka sa isang araw, ikaw naman o ako, kailangan natin magpakatatag. Dahil dito sa destino natin sa Mindanao, kailangan bakal ka rito. Huwag na huwag kang magpapakita ng kahinaan sa sarili. Baka lamunin ka niyan. Yes, sir. Sa pag-uwi ng bangkay ng kanyang kabady, gusto rin sanang umuwi ni Lennon pero hindi maaari dahil hindi siya ang naka-assign para doon. Ikinagulat naman ng magulang ni Lennon ang pag-uwi ng kanyang kabady. Iyak ng iyak ang mga magulang ni Brian habang si Tandang Goryo nang gigilid na rin ang luha. Hindi! Ang anak ko! Baka mapano rin ang anak ko sa Mindanao. Pauwiin ko na siya! Pauwiin ko na siya! Wika ng matandang Goryo. Kinakausap ni Tandang Goryo ang isang sundalo.
sabihin daw noon sa kanyang anak na umuwi na. Hindi naman siya pinapansin noon dahil ito'y abala habang nakatayo ng seryoso. Mamang sundalo, anak ko si Lennon Bermudez. Sabi mo sa kanya, umuwi na siya rito. Ayokong mamatay siya sa Mindanao. Balewala. Ayaw akong pansinin ng sundalo. Hindi bale, dediretso ako sa kampo. Pumunta nga sa kampo kung saan nag-training si Lennon. Kaya lang hindi raw sila ang magdedesisyon kung hindi ang sarili nitong anak. Tsaka isa pa, kapapasok lang naman nito sa serbisyo kahit malabong kusa itong malis at hindi naman daw hadlang ang pinagdaanan para siya'y umalis sa kanyang propesyon. Sa kabilang banda, unti-unti nang natatanggap ni Lennon ang nangyari sa kanyang kabady. Sabi nga niya, habang sila'y nasa destino, kalahati na ng katawan ang nakalibing. Oh, buti naman bumalik ka dito, Lennon. Nasaan na yung makulit mong kasama? Si ano nang ang pangalan nun? Wala na. Ha? Bakit wala na? Naiba na ng destino? Hindi. Saan nagpunta umuwi? Hindi rin. Baka nag-awol na. Kasi ang hirap ng buhay dito eh. Talagang halos met maya may barilan. Normal na nga sa amin yun eh. Asan na nga siya? Wala na. Paano wala? Patay na! Ano? Patay na siya? Oo. Iniwan na ako ng kababata ko. Kaya pala wala kang kasamang makulit eh. Alam mo, Sari, kahit makulit yun, kahit gaganong-ganon yun, napatunayan kong tapat siyang kaibigan. Hindi tulad ng iba dyan. Lalo na yung mga senior. Ibabala ka talaga nila. Alam mo, nung minsang mapalabang kami, ibinala ako ng senior namin eh. Pero mabuti na lang. Meron akong bertud na galing sa aking ama. Ito nagligtas sa akin. Nagtataka nga sila eh. Ba't daw hindi man lang ako tinamaan ng bala? Meron ba namang taong iiwasan ng bala? Kahit sino ka pa. Hindi ka iiwasan ng bala. At kung maaari, yun ang ikamamatay ng isang sundalo. Pero dahil sa bertud ng aking ama, hindi tumalab yung bala. Yun ang totoo. Na hindi ko sinasabi sa kanila. Oy, bakit sa akin sinasabi mo? Ha? Ewan ko. Uy. Aminin mo, Lennon. May gusto ka sa akin, no? Oo, bakit? Ngayon alam mo na. Oo, may gusto ako sa'yo. Ngayong nasabi ko ba to? Iiwasan mo ba ako? Sasabihin mo ba sa akin na wag na akong pumunta rito sa tindahan mo? Paano kung meron akong bibilin? Paano kung gusto ko ng mangga? Paano kung gusto ko ng santol? Paborito ko pa naman yan tapos hindi mo ako papansinin ngayong alam mo na? Ang dami mo namang sinabi. Baka kasi yun ang sabihin mo sa akin eh. Mas maganda na yung alam ko. Pangungunahan na kita, sige. Busted na ako. Bakit, nang liligaw ka ba? Hindi. Hindi naman pala eh. Mangligaw ka muna. Pwede ba? Oo. Kala ko kasi isipin mo meron akong warsyak eh. Hindi no. Binalak ni Lennon na bumalik sa tindahan ni Sari. Pero hindi ganon kadali. Dahil marami silang nagiging trabaho. Hindi naman kada patrolya barilan ang pupuntahan. Yung iba, dinadalaw nila ang mga kabahayan sa liblib. Minsan, meron pang ang pagkakataon nang sila'y dumalaw sa isang liblib na lugar. Nakatsamba sila ng kakaibang tao. Hindi ko gusto nararamdaman ko. Ba't ang init ng bertud ko? May sinasabi ka ba dyan, Bermudez? Sir, umalis na ho tayo rito. Bakit? Sir, naalala ko ho yung pumatay sa kabady ko. Baka parehas to. Pero malayo yun. Hindi rito yun. Sir. Bata, bakit ba takot na takot ka? Huwag kang lalapit. Puputokan kita. Wag. Masama yan, hindi ba tenyente?
Ibaba mo baril mo, Private Bermudez. Ibababa mo o hindi? Hindi ho, sir. Aswang ang mga ito. Nakatikim tuloy siya ng tadyak sa opisyal. Hindi kasi naniniwala sa mga aswang ang kanilang opisyal. Pasyensya ka na, tenyente. Mukhang merong kayatang tauhan na merong saltik. Dumaan ba sa neuropsychology ang taong to? Meron ba itong drug test? Baka naman napasukan na kayo ng taong may sabak sa ulo. Tumayo ka dyan, Bermudez. Tayo! Sir, pasensya na po. Hindi talaga gusto ni Lennon ang kanyang pakiramdam. Gusto niyang patunayan sa kanilang opisyal at sa mga kasama nila na ang lugar na kanilang pinuntahan ay baryo ng mga aswang. Oh, bakit nandito ka? Sundalo? Aminin mo sa akin, kayo ang lahing pumatay sa kasama kong si Brian. Hindi ba? Ikaw, tanda-tanda ko yung pangit mong muka. Paano kung aminin ko sa'yo? Ha? Sabi ko na nga be. Bermudez! Sir, halika na. Alis na tayo. Yes, sir. May araw din kayo. Babalikan ko kayo. Aantayin ko ang araw na yon. Dahil para sa akin, ang araw na ito ang makakatikim kami ng napakasarap na pagkain. Aantayin kita. Bermudez? Sir? Bakit ba ang layo palagi ng iniisip mo? Ha? Namimiss mo ba tatay mo? Oo, sir. Ilang buwan ka na rito? Halos kalahating taon na rin po. Hindi pa sapat ang dahilan na yun para makakuha ka ng bakasyon. Alam ko yun, sir. Teka nga pala, Bermudez. Ba't ba gano'n ang estilo mo kanina? Kung manutok ka ng baril, para bang gusto mong pumatay ng sibilyan? Oh, sir, sibilyan ho sila. Pero iba ang pakiramdam ko eh. Ganon na ganon ang pakiramdam ko, sir. Nang patayin nila si Brian. Tsaka isa pa, sir, umiinit ho itong suot kong bertuda. Ano yan? Pwede bang mahawakan? Hindi ho pwede, sir. Kung maaari nga, dapat to nakabaon sa katawan ko eh. Patingin! Hindi ho pwede. Patingin! That's an order! Nang hawakan ito ng kanilang opisyal, ang pakawari nito'y para ba siyang biglang nilagnat. Kaya't yun ding oras na yon, nakatulog ang kanilang opisyal. Tinamaan nga ito ng napakataas na lagnat. Dinala ito sa kanilang ospital sa kampo at dito nilapatan ng lunas. Ano nang susunod? Nakakaburyong. Gusto kong pumunta ng bayan. Namimiss ko na si Sari. Sinong Sari, buddy? Oh, buddy, diyan ka pala. Ako na, buddy mo ngayon. Wala na si Brian. Kaya nga, buddy. Yung Sari, yung magandang babae ba? Oo, maganda siya. Tsaka alam mo ba, buddy? Payag siyang magpaligaw sa akin. Talaga? Oo. Samahan kita. Naku, Yoko. Sa tipo mong yan, di ka mapagkakatiwalaan. Baka ahasin mo pa sa akin yun. Di. Ba't ko naman aahasin ang sayo? Ang sayo ay sayo. Gusto mo, tamakas tayo rito sa kampo eh. Saan naman tayo pupunta? Doon kay Sari My Love. Sorry My Love. Akin yun, buddy. Magkakalimutan tayong parehas tayong magkabady. Pag inagaw mo sa akin si Sally. Si Sari? Alam mo, buddy, wala ka pa rito noon. Nakikita ko na yang si Sari. Kung makapalang din ang mukha ko na katulad mo, baka sa akin na yan ngayon. Hindi, buddy. Talagang inantay ako ni Sari. Talagang para sa akin siya, hindi para sa'yo. Buddy, ganito Nasa Mindanao ka. Okay? Mababait ang mga tao rito pero
huwag ka din magtitiwala. Anong ibig mong sabihin, buddy? Basta, ganyan ang isang sundalo. Marunong magmasid. Marunong makinig. Habang nakaupo at nanonood sa mga taong kung ano-ano pinaggagawa, dapat ay gumagana rin ang isip mo. Kuwama ka, buddy? Oo, buddy. Naintindihan ko. Sa loob ng isang buwan, puro pagdalaw sa mga liblib ang kanilang ginagawa. Kinakamusta nila ang mga tao roon. Tinatanong kung meron bang mga kahina-hinahalang tao na paikot-ikot sa lugar na yun. Lahat naman sila nagsasabing maayos. Isang araw, nainip na ng tuluyan si Lennon. Nagpaalam ito sa kanilang opisyal na sasaglit lang daw sa bayan. Pumunta siya noon kay Sari. Oh, ganyan ba mangliligaw buwan bago magpakita? Sari, pasensya ka na. Saan? Kasi ngayon lang kita nadalaw. Alam mo, halos araw-gabi namimiss kita. Kala ko nga ikaw na baril ko. Lagi kong kaakap. Ganyan naman kayo mga sundalo, magagaling kayo magbiro. Hindi. Totoo yun. Namimiss nga kita Ni-imagine ko na ikaw yung baril ko. Bakit naman? Hindi naman tayo. Hindi ko alam. Basta pa kawaray ko. Gusto na kita. Sari, kailangan pa ba kitang ligawan? Oo. Oh, paano mo ako liligawan? Maski nga chocolate, flowers, wala. Ha? Meron! Teka. Diyan ka lang. Ale, pabili nga ho ng flowers po tsaka chocolate. Flowers lang meron dito. Walang chocolate. Yan na lang ho, magkano ho ba yan? 100 piso. Ito, sa inyo na ho lahat yan. Sari, para sa'yo. Wow, favorite ko to ha. Sari, sasagutin mo na ba ako? Bilis naman. Mas mainam na ngayon mabilis. Para di ka maunahan. Ewan ko, pag-isipan ko muna. Kailangan mong mamit ang tatay ko. Sige. Hindi basta nakabalik si Lennon sa bahay nila Sari dahil nga ito'y busy. Hanggang sa isang araw, inutusan sila ng kanilang opisyal na mamili na naman sa palengke. Agad niyang pinuntahan ang pwesto ni Sari, kaya lang sarado na ang kanilang tindahan. Ayon sa mga katabi, bankrupt na raw yun kaya't lumipat na sila ng ibang pwesto. Wala namang makapagsabi kung saan ba sila lumipat. Bad trip, buddy. Bakit, buddy? Buddy, wala na rin si Sari. Bilis ko pa namang pumapayag sa gusto ni Tenyente na tayong bumaba ng bayan. Di ko pala makikita yung mapapangasawa ko. Baka kasi, buddy, iniwan ka na. Hindi. Ba't niya ako iiwan? Malay mo, buddy. Naunahan ka na ng iba. Ganyan talaga buhay. Malayo tayo Minsan lang tayo magpapakita sa kanila. Buddy, lubay-lubagayin mo nga ako. Di na maganda yung biro mo na yun Maganda, buddy, kasi totoo yun. Habang silang dalawa ay medyo nagtatalo, lumilim muna sila sa isang lilim habang inaantay pa yung dalawa nilang kasama. Maya-maya pa, may dumaan na lalaking napakabaho. Isa pala itong nakakatakot na pulubi. May mga sundalo. Mga sundalong kanin. Ay! Anong sinasabi mo? Buddy, huwag mong patulan. Pulubi yan Hindi nagustuhan ng kanyang kasama ang sinasabi ng pulubi, kaya't hindi ito nakapagpigil. Nilapitan niya ang pulubi at akmang kukomprontahin nang bigla itong humarap sa kanya at nasinghot nito ang napakabahong amoy ng pulubi. Dahilan kung bakit siya parang nahilo at bumulagta. Buddy, hoy! Ano nangyari sa'yo? Baho niya, buddy. Tara na, nandyan na sila. Ang pulubi na yon ay pumasok sa isang lumang bahay. Sinundan ito ng tingin ni Lennon.
hanggang sa nakita niyang yung kabady niyang namatay ay nakasilip sa bintana ng sira-sirang lumang bahay. Brian? Si Brian yun ah. Buddy, saan ka pumunta, buddy? Teka, sandali. Pumunta siya sa lumang bahay at walang pagpapaalam na ito'y pumasok sa loob. Anong ginagawa mo rito, sundalo? Nakita ko rito si Brian. Si Brian? Wala siya rito. Nandun siya sa aming kuta. Pero lumingon-lingon si Lennon sa paligid kung tunay ngang naroon si Brian. Pagtingin niya sa bintana, nakita niyang may taong nakatayo. Unti-unti itong lumapit sa kanya. Ang ikinagulat pa ni Lennon, kanina kamukha ito ni Brian. Ngayon, nagmukha isa itong matandang lalaki. At ang mas matindi pa, habang ito'y lumalapit, naging kamukha siya ni Brian. Hindi ito totoo. Nanglilin lang kayo ng tao. Madali siyang lumabas. Paglabas niya, nandun na ang mga kasamahan niya. Pagbalik sa kampo, paulit-ulit na tumatanim sa kanyang isipan ang mga nakita niya kanina. Hoy, Lennon! Sir, kanina pa kita tinatawag. Ano bang ginagawa mo dyan? Ang layo ng tingin mo ah. Sir, kanina nakita ko si Brian. Sinong Brian? Yung kabady ko ho na namatay. O tapos, ano nakita mo? Sir, may mga tao pala rito na nanggagaya ng muka. Oo, totoo yun. Ano, masaya ka na? Dito sa lugar na ito, maraming manggagaya. Kaya kailangan mong mag-ingat. Yes, sir. Isang araw, muli silang nagpatrolya dahil merong mga report na mula sa mga sibilyan na may nakita raw na mga armadong lalaki ang nangungutong sa mga kabahayan sa bandang liblib. Agad nila yon pinuntahan hanggang sa inabutan nila ang mga taong yun. Nagkaputukan. Hinabol noon ni Lennon yung isang taong ayaw siyang tigilan. Pag nahuli kita, hindi kita dadalhin sa kampo. Tutuluyan kita. Uwi ka noon ni Lennon. Hindi niya napansin na matagal niya na palang hinahabol ang taong yun hanggang sa nakalimutan niyang unti-unti na siyang napapalayo. Yung taong kanyang hinahabol, huminto lang ito nang makarating sa isang lumang kubo na nakapailalim sa malaking puno. Itay! Sundalo, Itay! Oh, Mamang Sundalo. Ikaw na naman? At ikaw na naman din, aswang. Tama, aswang ka. Ako? Oo, gagawin ka naming aswang. Dinakma si Lennon ng hindi mabilang na mga lalaki. Hindi niya yon napansin. Akala niya'y mga hangin lang na dumaan. Agad siyang nadisarmahan. Nakuha ang kanyang mga damit. Ang natira na lang sa kanya, ang kanyang brief. Ipinasok si Lennon sa loob ng bahay. Ama! Akin yung puso, Ama! Sige anak, sa'yo na ang gusto mo. Anong gagawin niyo sa akin? Bitawan niyo ako. Pag nagdatingan mga kasama ko, dudurugin namin kayo. Malayo na ito, sundalo. Malayong malayo. Hindi na sila makakarating dito. Alam mo bang, 4 na oras at kalahati at 3 minuto mo nang sinusundan ng anak ko? Masyado kang nalibang. Nakalimutan mo yata na ikaw ay siyang sundalo. Ama! Meron siyang... Ang tinutukoy ng batang parang baliw, yung suot-suot ni Lennon na isang bertud na nanggaling sa kanyang ama.
Naalala niyang meron nga pala siyang gamit noon, kaya tinawanan ni Lennon ang lahat ng mga naroroon. Nang makita ito ng karamihan, natakot ang mga ito at sinabing, "Bertud ng mangkukulam? Ibig sabihin, ikaw ay anak ng mangkukulam?" "Oo, tama ka. Isa akong anak ng mangkukulam. Ngayon alam mo na, humanda kayo. Tanggapin nyo na ang susunod na mangyayari sa inyo." Nung una kasi hindi napansin ng mga aswang na dumampot sa kanya na merong nakasabit sa kanyang dibdib dahil ito'y nakapatalikod. Hindi maaari. Magsiksi atras kayo. Ibang klaseng bertud ang gamit ng sundalo." Yung ibang mga naroroon, tinangkang labanan si Lennon dahil sa ito'y merong kakaibang bertud sa katawan. Hindi ito tumalab. Lahat ng mga matutulis nilang mga kuko ginamit nila, pero hindi talaga umubra. Hanggang sa gumante si Lennon, sinuntok niya yung isa. Maniwala kayo o hindi, turik yung ulo ng kanyang sinuntok. Ngayon ko lang nalaman na ang bertud pala na ito ay para sa ganito. Humanda kayo. Ipaghihiganti ko ang pinatay niyong aking kababata. Kung tutuusin, kaya nilang manglaban dahil sila'y meron ding mga bertud. Pero ayon sa pinakamatatandang aswang doon, ang bertud ng sundalo ay kakaiba. Tila ba ito pinaghalo-halong bertud na kayang dumurog pa ng ibang bertud, hanggang sa nagtakbuhan na lang ang mga tao at madali silang sinundan ni Lennon. Hindi, mali ito. Kailangan ko nang bumalik. Baka hanapin ako ng tropa. Bumalik si Lennon sa lugar kung saan nila pinuntahan ng mga tao. Wala na roon ang kanyang mga kasama, ni hindi man lang daw siya inantay hanggang sa ito'y makabalik sa kampo. "Sir? O Lennon, saan ka ba nagpunta ha?" "Sir, dyan lang ho." "Hoy, kung nagbabalak kang mag-awol, gawin mo na." "Hindi ho sir, mahal ko po ang sinumpaan kong tungkulin." Ganoon, mahal mo naman pala. Bakit? Ang tigas-tigas ng ulo mo. Alam mo bang nag-iisip kami kung saan ka nagpunta? Pinuntahan din namin yung bahay ni Sari, pero wala ka roon. "Sir, pumunta kayo sa bahay ni Sari?" "Buddy, kasi inisip namin na baka doon ka nagpunta eh." "Buddy naman, ba't naman ako pupunta roon? Nasa operation tayo. Inaabol ko yung isang tao, yung maliit na unano. Ang bilis tumakbo eh." "Buddy, wala ka naman kasing ibang pupuntahan, tsaka ano bang meron dun sa unano na yon? Di ko naman nakita yun eh." "Sir, nakatagpo ako ng isang pamilyang aswang." "Aswang! Aswang na naman! Wala nang tigil sa kaaswang! Hindi natin sila kalaban. Mga simpleng tao lang din sila. Pero sir, huwag niyong aalisin sa isip niyo ng mga aswang na yon ang pumatay kay Brian." "Ano? Aantayin na lang natin na patayin nila tayo? Ganun ba sir?" "Hindi ko naman sinabing ganun. Siyempre karapatan din natin na ipagtanggol ang ating sarili. Kaya nga ho sir. Kaya nga po, nakatagpo ko ng isang pamilyang aswang." Ganun ba? Buti na lang nabuhay ka pa. Dahil po rito." "Ano yan?" "Bertud po." "Bertud? Teka, yan yung pinahawak mo sa akin." "Sir, kayo po ang humawak, hindi ako." Durugin mo na yan." "Hindi humaari." "Durugin mo na." Walang nagawa ang opisyal. Hindi ito dinurog ni Lennon. Pinabayaan niya lang itong nakasabit sa kanyang sarili. Yung ibang mga kasama ni Lennon, nagtataka ang mga yon. Ito daw kaya ang dahilan kung bakit si Lennon ay hindi madali-dali kahit na ito'y tinatamaan. Minsan binansagan na nga itong private bato dahil nga para daw bato ang katawan na napakatigas kaya hindi ito tinatalaban ng bala.
Oy, 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 oy. Tigilan niyo ako ah. Anong private ba to? Private Bermudez lang. May mga bato-bato pa kayong sinasabi dyan. Tigilan niyo ako dyan sa mga biro niyo na yun ah, mga buddy. Alam mo kasi Lennon, marami na kaming nakasama rito. Yung iba, merong mga tabak na tinatawag. Yung iba naman, merong mga tinatawag na medalyon. Yung iba naman, merong bato mo. Yung iba merong baon na walang mata. Ikaw naman, bertud ng mangkukulam. Sir? Ha? Bertud? Anong mangkukulam, sir? Huwag niyo sabihin. Hindi. Lumabas lang sa isip ko yung salitang mangkukulam. Bakit, Bermudez? Mangkukulam ka ba? Hindi ho, sir. Hindi naman pala eh. Bakit parang apektado ka? Hindi ho, sir. Nagulat lang ho ako. Magaling. Magsiksihanda kayo. Dahil sa mga susunod na araw, meron ulit tayong deployment diyan sa bandang liblib. Nang dumating ang araw na sinasabing deployment, pinangunahan ito ng kanilang opisyal. Malayo pa lang sila sa subject na lugar. Iba na ang pakiramdam ni Lennon sa lugar na yun. Kaya nga't inunahan niya ang kanilang opisyal. Sir, sandali lang ho. Bakit? Huwag na ho tayong tumuloy. At bakit naman? Sir, may mga kakaibang tao dyan. Nako, Diyos ko po, nalintikan na. Tumabi ka nga dyan. At kakausapin natin ang mga tao rito. Baka mamaya merong presensya ng mga rebelde. Nalintikan na. Ayan na yung mga matatanda. Magandang araw ho, mga sundalo. Kayo na naman. At kayo na naman, Tatang. Magandang araw ho. Magandang araw. Teka, nung nakaraang nagpunta kami rito, wala ka naman. At sino ka naman? Kaya nga, wala kayo nung nakaraan. Nag-iinit ang kanyang bertud na nakasabit sa kanya. Napansin noon ni Lennon na ang taong yon ay parabang napakadelikado para sa kanya. Tila ba mas delikado pa itong taong to kesa sa mga matatandang kausap nila. Huwag ka matakot. Bakit? May problema ba ha? Mamang sundalo? Wala ho. Pinagtataka ko lang ho. Bakit nandiyan kayo sa mga tao na yan? Dinadalaw ko sila eh. Isa akong albularyo. Kinakamusta ko lang mga kaibigan ko rito kasi madalas daw ang putukan eh. Mabuti na nga lang daw at nandiyan kayo. Kung hindi dahil sa inyo baka nagkanda ubos-ubos na mga tao rito. Hindi totoo yun. Ba't sila mauubos? Mga aswang ang mga taong yan. Sila nga ang pumatay sa kabady kong si Brian. Nakilala na naman ni Lennon ang mga matatanda. Nang sabihin niya yon, nagulat yung taong kanyang kausap. Imposible raw na yung mga matatanda na yon ang pumatay sa sinasabi ni Lennon. Bandang huli nagpakilala kay Lennon ang taong yon bilang si Nolesto. Patunayan mo sa akin kung sila ba talaga. Teka nga sandali. Oy, sibilyan, wala kaming dapat na patunayan sa'yo. Meron. Dahil sa oras na mapatunayan kong ang mga matatandang ito ang pumatay sa sinasabi mo, Lennon, ako mismo magpaparusa sa kanila. Hoy, Nolesto, anong pagpaparusa sinasabi mo? Sa oras na gawin mo yan, paiiralin namin ng batas. Aarestuhin ka namin sa ngalan ng batas at kakasuhan. Ganon ba? Kung ganon, umalis na kayo. Huwag kayong manghimasok sa buhay namin dito. Nagpunta kami rito para pangalagaan ng katahimikan. Huwag kang masyadong maangas. Sir, okay naman pala rito eh. Umalis na ho tayo, sir. Alis na kami. At ikaw, mag-iingat ka. Ang sinasabihan ng opisyal walang iba kung hindi si Canole
Dumalo para ito sa lugar na yon dahil nga madalas ang putukan. Totoo ba? Totoo ba'y sinasabi ng isang sundalo na kayo ay Kanole? Alam kong nakakabasa ka ng isipan at nakakakita ka ng pangyayari. Bakit hindi mo gamitin yon para iyong mapatunayan? Yun na nga eh. Ilang beses ko nang ginagawa pero wala akong makita. Ibig sabihin, wala kaming kinalaman dyan sa sinasabi mo. Baka nagkamali lang yung sundalo. Baka naman ang aking kapatid ang tinutukoy niya. Hindi ba't magkamukha kaming dalawa? Oo nga no. Tama. Dahil sa nangyari, hindi halos makatulog si Lennon. Tila ba nangangati ang kanyang paa na balikan ang lugar na yon. Binalikan nga ito ni Lennon nang walang nakakaalam. Siya ay nakasibilyan pero may nakaipit na bakal sa tagliran. Sa oras na malaman kong kayo nga ang pumatay sa aking kabady, itataya ko pagiging sundalo ko. Kahit matanggal ako sa serbisyo, papatayin ko kayo. Wika ni Lennon. Nang walang ano-ano'y, ikinagulat niya dahil hindi niya matunton yung eksaktong lugar. Bagamat alam niyang dito lang ang tanging daanan, wala namang iba. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa lumipas pa ang isang oras at kalahati. Narating ni Lennon ang ibang bahay. Inabutan niyang may taong nagkukumprontahan. Nakasando ng puti tapos yung iba ay mga nakabalonbon sa gilid. Kung ganon, kaya pala nasabi ng sundalong si Lennon na yung kapatid mong pumatay dahil kamukha mo pala? Bakit? May problema ba? Nole, masyado ka ng pakialamero. Bakit hindi mo pakialaman ang sarili mong buhay? Nole? Ayun si Nole. Ibig sabihin, Lennon, alam ko nakikita mo kami. Halika, lumapit ka rito. Nandyan ho. Paglapit ni Lennon kay Kanole, ipinatuturo sa kanya kung sino ba ang pumaslang kay Brian. Itinuro niyang ang matandang yon, tapos yung iba pa. Sigurado ka, Lennon? Oho. Ikaw, halika lumapit ka sa akin. Hindi naman yon makaatras. Dahil nga sa matinding tigal pong pinakawalan ni Kanole. Maya-maya pa, sinakal niya ito at binaltog sa lupa. Sino pa rito, Lennon? Sino pa? Yan ho. Yan. Hindi na sigurado si Lennon kung sino ba roon ang pumatay pa kay Brian. Ganon pa man, lahat ng kanyang itinuro ay ibinaltog ni Kanole at hindi makabangon. Lennon, kilala ko kung sino ka. Mamaya mag-uusap tayo. Oho. Lumayo lang ng kaunti si Lennon at narinig niyang yung mga taong nakabulagta sa lupa ay mga humihingi na ng tawad. Sinabi ng mga ito, natutulad na sila sa kanyang kapatid. Magbabagong buhay na rin daw. Ewan ko. Kung ako lang, madali ako magpatawad eh. Pero ewan ko lang yung inargabyado mo. Lennon? Po, halika rito. Alam kong limitado lang ang oras mo. Sabihin mo kung anong gusto mong gawin dito sa taong nagkasala sa'yo. Ako ho, kung tutuusin ayaw kong may namamatay. Kaya lang dahil sa ginawa nila yon sa aking kababata, kabady ko pa, para bang hindi ko sila mapapatawad. Sundalo ka, bakit hindi ka marunong magpatawad ng kapwa mo? Hindi ba kung tutusin ayaw nyo ng gulo dahil kayo ang tagapangalaga ng katahimikan? Bakit hindi mo kami mapatawad? Bakit, sigurado bang magbabagong buhay kayo, ha? Sabihin mo. Kung magbabagong buhay kayo. At pakakawalan ko na rin ang kinikimkim kong galit. Nangako kay Lennon at kay Kanole ang mga tao na yon. Dahilan kung bakit tuluyan ng pinakawalan ni Lennon ang kanyang kinikimkim na galit. Pagkatapos noon, nag-usap silang dalawa ni Kanole.
Katulad ng sinabi ni Kanole na kilala niya si Lennon. Lennon, iho, hindi ba't ikay anak ng mangkukulam? Paano niyo ho nalaman? Tsaka paano niyo ako nakilala? Kilala ko ang tatay mo, si Tandang Goryo. Oo, kilalang kilala ko siya. Minsan ko nang nakasama ang tatay mo. Pero hindi sa magandang pamamaraan ang nangyari sa amin. Minsan na rin kaming naglaban. Lennon, huwag ka magagalit sa akin. Pero mali. Maling-mali ang paniniwala ng tatay mo. Hindi siya dapat nangungulam ng tao. Pwedeng gawin niyang proteksyon. Pero kung yung babayaran siya para mangulam, maling-mali naman yun, di ba? Oho. Maging ako man ho, hindi ako payag sa ginagawa na yun ng aking ama. Pero magmula nang ako'y nagsundalo, nangako naman na siya na titigil na siya kasi meron na kaming pagkukunan ng pera. Ganon ba, Lennon? Mainam yan. Alam mo, kung ako sa'yo, tanggalin mo na ang bertud na nakasabit sa'yo. Bibigyan kita ng bago. Bago? Bertud din ho ba? Hindi. Bibigyan kita ng kakaibang mutya na pwede mong magamit. Yan, hindi ka pwedeng magtiwala habang buhay dyan. Maaring ikapahamak mo pa yan eh. Talaga? Oo, maniwala ka sa akin, Lennon. Ibinigay ni Lennon kay Kanole ang kanyang bertud, tapos pinalitan niya ito ng bato omo na merong gumamelas selis. Salamat ho rito. Huwag ka mag-alala, Lennon. Pag-alis ko rito, dadalawin ko tatay mo. Sasabihin ko sa kanya na okay ka lang. Ayos ba yun? Oo. Simula nang magamit ni Lennon ang ibinigay sa kanya ni Kanole, ang pakawarin niya'y piling ba niya siya'y safe o piling ba niya'y siya'y hindi na mainitin ang ulo. Hindi katulad ng dati na tila ba parang gusto niyang pumatay. Nang makuha niya rin ito, sinuwerte si Lennon dahil sinagot na siya ni Sari. Kasabay nun ang pagpatak at pagtaas ng isang guhit sa kanyang dibdib o sa braso. Na-promote pala si Lennon. Sari, na-promote ako. Talaga? Oo. 4 na araw pa ang lumipas. Napalaban sila Lennon. Maswerte siya dahil tinamaan man siya ng bala pero hindi siya basta tinalaban. Kahit nasabihin na binabaril siya ng kanyang kalaban, hindi niya maisipan na gantihan ito dahil alam niyang mamamatay ang kanyang kalaban. Mas pinapairal pa rin ni Lennon ang pagiging mabuti at gusto niyang maaresto yung kalaban. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang akala dahil kusang sumuko ang taong yun. Mabuti naman at naubusan ka ng bala. Pasalamat ka hindi kita binaril, kung hindi mamamatay ka. Halika, dapat sa'yo kasuhan. Dapat sa'yo makulong. Narating na ni Kanole ang bahay ni Tandang Goryo at maayos niyang ibinalita kay Tandang Goryo na ang kanyang anak ay nasa mabuting kalagayan. Oo, nasa maayos siya. Binigyan ko pa nga siya ng gamit eh. Tandang Goryo, pasensya ka na pero yung gamit na ibinigay mo sa kanya, ito kinuha ko. Hindi ko na ito ibabalik sa'yo para mabawasan naman ang pagiging mangkukulam mo. Alam mo, bilib ako sa anak mo. Hindi siya sumunod sa yapak mo. Mas gusto niyang maglingkod sa bayan kesa kunin ang kaalaman mo. Alam mo, Kanole, ipinagpapasalamat ko nga rin dahil ang anak ko'y merong pangarap para hindi sumunod sa yapak ko. Ako'y nagpapasalamat sa iyo dahil meron kang pagmamalasakit sa anak ko. Naku, wala yun. Kahit nga sa iyo meron akong malasakit, di ba? Ikaw lang tong umiiwas eh. Habang sundalo si Lennon sa loob ng mahabang panahon, nagamit niya ang ibinigay sa kanya ni Kanole at ang mas maganda pa ron,
nang dahil sa gamit na yon ay lagi siyang nakakaligtas sa laban. Marami na siyang nakalaban na kung sino-sino hanggang sa nakakalaban pa sila ng mga rebelding aswang. Mapalad pa rin noon si Lennon dahil hindi siya talaga tinatalaban ng kahit na mga matutulis na mga kuko ng mga kalaban. Magandang gabi sa inyong lahat. Nakatatapos na po tayo ng kwento. Mahaba ito pero bitin, di ba? Huwag kayo mag-alala. Nasa akin ho ang part 2 ng kwentong ito. Patungkol naman po ito kay Lennon nang magamit na niya yung mga yung ibinigay sa kanya ni Canole. Nasa 32 minutes po siguro ang haba nun. Gusto niyo bang pakinggan? Okay, comment yes at pakilike po ang ating video. Huwag kalimutan bilang tulong nyo na rin po sa akin, inuulit ko, pakilike po ang ating video. Salamat!